Sa Tagalog, sabi niya, natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Nadala po ako rito, sabi ko, tamang-tama tong message, sabi ko sa sarili ko, tamang-tama tong message para sa akin, no? Kasi hindi natuloy yung lakad ko, ibig sabihin, para bang yung layunin ko, yung excitement ko is napalitan ng panghihinayang. At the same time, yung pong iniisip ko rin yung BS po natin lagi. Lagi yung pinagpe-pray po yung Bible study natin na ginagawa natin dati sa loob ng Sofitel. Lord, paano po ba ito? Sabi ko, palapit na akong mag-exit dito sa Sofitel, pero wala pa rin akong yung tao na mapagpalilipatan ng iyong kumbaga sana yung baton para magpatuloy. Sabi ko na lang, alam mo yung encouragement sa akin ng Lord, eto nga po, yung nagpasimula sa'yo, siya yung magtatapos, hindi ikaw. So, glory to God, ano po? Na-encourage po ako doon. So, dalawang sabi po, one of the most, ito yung introduction po natin, one of the most reassuring promises in the whole Bible. One of the most reassuring promises in the Bible is Philippians chapter 1 verse 6. Ano po ba yung ano ba yung reassuring promise dito? Sabi niya, being confident, number 1. Number 2, God will complete what He has started in us. One of the most reassuring promises in the whole Bible, itong Philippians chapter 1 verse 6. At ang sabi po, being confident, number 1. And number 2, God will complete what He has started in us. Tatapusin niya raw. Ngayon, isa-isa himahimayin po natin, no? Sabi number 1, being confident. Sabi po sa dictionary, confidence means feeling sure. Feeling sure yung sigurado ka, natitiyak ka of yourself and your abilities. Yung meron kang, may kumpiyansa ka sa Tagalog. Not in an arrogant way, but in a realistic, secure way. Confident is it about feeling. Halimbawa, sa atin pong, pag may nakita po tayo na gusto natin buhatin na ang bigat ay 1 kilo, kaya na natin buhatin to dahil confident tayo na kaya natin buhatin to. 2 kilo, kaya pa. Meron pa rin tayong confident. Pero ba't dumating halimbawa yung mga 100 kilos? Meron na tayong konting hesitant doon. Ay, hindi na natin kaya to. But, if you had confidence na mabubuhat mo to, magagawa mo. Kahit alam mong hindi kaya ng katawan mo. In what form? Gagamit ka ng mga tools, di ba? Yung iba nga dyan mas mabibigat pa, nabubuhat ng crane sa mga construction. Amen po ba? Di ba? Isang tao lang nag-ooperate nun, pero mas mabibigat pa ang nabubuhat. Because meron siyang konfiyansa sa sarili niya na nakakaya niya. So, ganun daw po. Feeling of assurance, yung confidence. And confidence help us feel ready for life experiences. Inihahanda po tayo na pag may tiwala ka, may kumpiyansa ka sa sarili mo, yung bagay na ito ay makakapagbigay sa ng karanasan para ikaw ay mag-move forward. When we were confident, we were more likely to move forward. Madali kang makasulong kasi buo ang loob mo, nakakatiyak ka sa direksyon na tinutungo mo. So, yung po raw yung confidence. At ang sabi po ni Apostle Paul sa atin, you should be confident. Pero iba naman po tinuturo na overconfident naman yung tao. No? Minsan yung nakakapagpabagsak sa atin. Proud na yung katulad. May pride na yun. Pero sinabi lang po rito yung magtiwala ka lang. You should have confidence in life. Minsan, sa akin pong sarili, yung karanasan ko po, sabi ko, meron akong pangarap dati. Sabi ko, mabigyan ko man lang yung magulang ko ng karangalan sa pag-aaral. Sabi ko, kahit na honor o kaya yung maging valedictorian ako, o yung mga personer, yung mga gano'n, no? Okay, maging top 10, mga gano'n. Wala So sabi ko na lang, siguro sa high school. Pero wala rin Pero sabi ko sa college. Sa college,
Kumuha ako ng engineering, natapos ko engineering, kaya lang na-discourage naman ako. Hindi ako pumasa sa board exam. So sabi ko, pero medyo malabo na, no? So nangarap na lang ako siguro sa mga kapatid ko na lang, tuturuan ko yung mga kapatid ko para maging advanced, meron silang mga stock knowledge para sila yung pangarap ko may transfer. Isa sa mga kapatid ko man lang ay maging merong karangalan sa pag-aaral. Pero wala rin eh. O sabi ko, mga pamangking ko na lang. Wala rin eh. Alam niyo po, nung nag-aral ako ng Bible School, sorry po sa Diyos po ang kapurihan. Nung pumasok po ako sa Bible School, meron pong course doon na BS Theology, 4 years course po. So, yung pangarap ko ngayon, wala na po yan ha. Nag-aral lang po, nag-aral. Tapos hanggang sa dumating graduation. Nung graduation, sobrang tuwa ako, sobrang gulat ko nung graduation. Kaya pinorward ko sa Reels eh. In-announce, cum laude, Jesse Sanggalang. Oh, praise the Lord, sabi ko. Minsan, yung ine-expect mo, dati, hindi sa araw na inaasahan mo darating. Kundi sa dumarating ito sa panahon gusto ng Diyos. In God's perfect time. So sabi ko, nawala na sa sarili ko yung pangarap kong yun. No? Pero, praise God, alam niyo po, nadagdagan yung confidence ko. Glory to God. At natapos ko po yung 4 years, kahit na po may pandemic, at the same time, nagkaroon po ako ng credential. Sabi po, balikan natin yung ating topic na. Isa pa po, si Brother Paul. Sorry, Brother Paul, gamitin lang kita sa illustration. Si Brother Paul sabi niya, matapos ko kaya kapag nag-aral ako sa Bible School, in-encourage ko siya. Sabi ko, paano kung online, hindi ako marunong, matututunan mo rin yung Brother Paul. Yung mga encouragement ko, magpatuloy ka lang. Subukan mo lang mag-umpisa at matatapos din yan. Kasi minsan, kapag sa buhay natin, hindi natin matapos yung lakbayin kasi hindi pa tayo nag-uumpisa. Umaayaw na tayo. Amen po ba? Pero kailangan sa buhay natin, para matapos mo yung lakbayin, mag-umpisa kang humakbang. Sabi po rito, confidence help us feel ready for life experiences. Yung kapag meron kang confidence, inihahanda mo na yung sarili mo kung ano man ang maranasan mo. Ma-fail ka man, o yung ma-achieve mo man yung experience, ma-achieve mo man yung pangarap mo, praise the Lord. Pero it doesn't mean for you to stop kung ikaw ay nag-fail. Tuloy pa rin ang buhay dahil karanasan ang ipinibigay, ang kapalit ng pagkatapos. When we were confident, we're more likely to move forward with people and opportunities. Sabi, not back away from them. And if things don't work out at first, confidence help us try again. Sabi, if things doesn't work out right, it doesn't mean for us to stop. Tuloy pa rin po tayo. Kasi itong confidence na to, tumutulong sa atin na, let me try again. Kanta po mo. So sabi, lacking self-confidence. Kapag halimbawa kasi nagkaroon ako ng pagkukulang sa pagtitiwala sa akin sarili, simula ng time na hindi ko na-achieve yung mga pangarap ko. At the same time, lumakas yung aking inferiority complex. Halos ayaw ko na makipag-usap sa mga tao dahil kasi baka kantsawan lang ako or what. Negative na aspeto sa buhay. Lahat. Ang lakas ng inferiority complex. So ayaw ko makipag-usap. Pili lang sa mga daliri. Mabibilang mo lang sa daliri. Naging kaibigan ko dahil ayaw ko makimingle sa mga tao. Sabi po, lacking self-confidence, the opposite of confidence, sabi niya, is, other term for dito is low self-esteem. Napakababa na ng pagtingin ko sa sarili ko dahil yung confidence level ng buhay ko ay talagang bumaba na, wala na. At alam niyo po, when we have low self-esteem, it may have association with mental health conditions such as nagkakaroon po tayo ng anxiety and depression kapag po bumababa yung pagtingin natin sa ating sarili. How to improve self-esteem and confidence in our life? Number 1, unang-una gawin mo lang para ma-improve natin yung self-esteem natin, yung confidence natin.
replace negative thoughts with positive ones. Diba? Kasi sabi ko, hindi ko na kaya to, hindi ko na magagawa ito. So, kung lagi ko na lang iisipin, talagang hindi mo na magagawa. Pero if you want to achieve it, you have to move one step at a time, makakamit mo rin yan. So sabi, replace negative thoughts with positive ones. Number 2, avoid being self-critics. Yung sinabi ko, hindi ko na magagawa to. Hindi, wala na siguro. Talagang hindi ko makakamit yung pangarap ko. Nagiging self-critics mo na yun. Nagiging ginajudge mo na yung sarili mo. Naging kritiko ko na ng sarili mo. But, how to become more confident in life? Allow me to enumerate, no? Sabi, how to become more confident in life? Number 1 po, be proud of the small things. Sabi mo, ano ba meron ka dyan? Naalala niyo po si Elijah nung time na dumalaw siya doon sa isang balo. Ang pagkain na lang niya, sabi niya, is konting harina at konting olive oil. Hello, naririnig niyo pa po? Okay, so sabi konting harina at konting olive oil, sabi niya. O sige, sabi niya, manghiram ka ng mga lalagyan sa mga container, sa mga kapitbahay mo at magsara ka ng bahay at ng mga pinto mo, lagyan mo. Patuloy na bumuhos yung olive oil hanggang sa naubusan na siya ng lalagyan. So sabi, be proud of the small things. Because big things start from the small things. Amen? Hindi naman nag-uumpisa yung malaki sa pamamagitan ng malaki rin, kundi nag-uumpisa to sa pamamagitan ng maliit. Paano ba nabubuo yung 100 piso, di ba? Sa umpisa, sa piso lang. So number 2, believe in your cause. Kung ano yung pangarap mo, kung ano yung ninanais mo, paniwalaan mo. Those with confidence believe in personal goals set up. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo na talaga ma-achieve yung pagkakaroon ng confidence in your life. So sabi, you should believe in yourself. If you believe in yourself, sabi, di ba sabi sa kanta, do not judge other, number 3. Huwag mo silang husgahan. Huwag mong i-compare ito sa'yo. Sapagkat iba ka, unique ka, walang katulad. Kung nagagawa man, minsan alam niyo po, nagtatanong din ako sa sarili ko, bakit yung mga pastor sandaling, halimbawa, bakit yung mga pastor, wala pa silang 1 taon, pero ang laki na ng congregation nila. Samantalang kami rito, 22 years na kami. Kabi-kabi pa rin. Gano'n. Nagtatanong ako sarili kapag kagano'n. Sabi ko, do not judge others. Judging others tends to mean that they have something you are lacking. Something that they have and you are lacking. Kapag ka ginudge mo yung other. Kasi, okay, tignan mo, maaga nga, wala pa sila 1 taon, ganun na yung congregation nila. Ikaw, 22 years, kayo-kayo pa rin. It doesn't mean na ang Diyos natin, ang Diyos doon sa amin at ang Diyos doon sa kanila, magkaiba. Parehas lang po yun. Ang mahalaga, nagpapatuloy pa rin po tayo. Number 4 po sabi, learn to say no. Nandito po tayo sa how to become more confident, no? Learn to say no. Minsan sa buhay natin, alam natin na mali yung isang bagay. Pero dahil alam natin, kahit na alam natin mali, limbawa lang po, no? It is good pagkagising mo, nagpe-pray ka na, nagde-devotion ka. Pero sometimes hindi natin nagagawa, no? Dahil may bumubulong, wag na, late ka na, hindi ka na makakapag-devotion. And learn to say no for that. Kailangan kong mag-devotion. Kailangan kong makipag-usap sa Panginoon. Kailangan kong mag-pray. Early in the morning, kailangan kong malaman kung anong message ng Lord sa akin sa umagang ito pa lamang. Dahil yun ang magiging inspirasyon mo sa paggawa mo sa isang araw para makomplete mo yung isang araw sa buhay mo. Learn to say no when sin coming up on your mind.
Amen? Number 5 po, how to become more confident. Speak up. Paano speak up? Ano ba yung sinabi ng Lord sa'yo? I-share mo sa iba. Kahit na limbawa, alam niyo po, share ko lang to sa union, nasabi ko na naikwento ko sa inyo, may sinusulong sila na kooperatiba na magkaroon ng deduction sa bawat union member para gagawing kooperatiba para ipagpapautang, ipagpapatulong sa mga taong pangangailangan po. Pero ako po yung nag-disagree, sabi ko, dahil sa ang baka maligaw yung una, sa dalawang dahilan kung bakit ako nagdi-disagree. Sabi ko, una, ang ating registration sa SEC is non-profit, non-stock. Mababiolate natin to. Number 2, yung concentration natin sa unionism, mahahati about business. Sabi ko. So dahil doon, nagkaroon ng botohan at ang bumoto na disagree, ako lang po. Sila lahat agree, isulong. Okay, nagpatuloy po, ginawa po nila lahat yun. Ako compulsory talagang kinukuhanan din ng dues, monthly dues doon po. Ito yung pinakapangit na part. Dumating po sa part, alam to ni Brother Greg, ni Brother Paul. Si Elric tinakbo yung pondo. Amen? Di ba? Tinakbo yung pondo. So, ano nangyari? Di ba, kung ako pinakinggan nila, yung concentration sa unionism natin lalong naging solid. Lalong gumanda. Pero ganun pa man, sabi niya, learn to speak up, sabi. Sabihin mo. At least, wala akong guilt sa buhay ko dahil during that time, inuudyokan ako magsalita ng time na yun. So, kalimbawa kapag kayo inuudyokan kayo ng Holy Spirit to speak up, to share the Word of God sa katabi nyo, sa mga kaibigan nyo, share it. Huwag kayong manghinayang. Speak up. And at ma-reject ka man, o matanggap ka man, at least, yung confidence level mo sa buhay mo ay tumataas dahil you believe in yourself, sinunod mo ang prompting ng Holy Spirit sa iyo. And number 6 sabi, take time to listen. Yan. Hindi ko mo pinagsasalita ka, ikaw na lang lagi magsasalita. You have to listen. Minsan, may nagsasalita na sa iyo eh. Malay mo yung sinasabi na sa iyo ng kapatid mong yun is, yun yung pinasasabi ng Holy Spirit sa iyo para ma-encourage ka. Take time to listen. Accept that it's okay to be wrong. Minsan, alam mo, no? Ako na madalas, alam ko, syempre, nagpapastor po ako. Minsan, nare-rebuke din po ako. Pero, minsan, kapag may katwiran ako, sinasabi ko pa rin. Pero, minsan, in reality, mali ako eh. Sabi, accept that it is okay to be wrong. Tanggapin mo, nagkamali ka, okay lang yun. At the same time, nagkaroon ka ng karanasan na minsan, na may nagtuwid sa'yo. Minsan, pagka, halimbawa, nasasabihan ka, na alam mo namang mali ka, at ginastify mo pa, may problema ka ron. Nagiging self-righteous ka. So sabi, take time to listen. Kapag mali ka na, at the same time, alam mong mali ka, may nagpapaalala sa'yo na ikaw ay mali, ini-encourage ka para tanggapin mo pagkakamali mo. Accept that it is okay to be wrong. Nagkamali ka, hingi ka lang ng tawad. Ano ba yung pangako ng Lord? In 1 John 1:9, if you confess your sin, God is faithful and just to forgive you. So yun po, no? Ulitin ko lang lahat, enumerate ko lahat. How to become more confident, be proud of the small things, believe in your cause. Those with confidence believe in personal goal setup. Number 3, do not judge other. Judging other tends to mean that they have something you are lacking. Number 4, learn to say no. Number 5, speak up. 6, take time to listen. Accept that it is okay to be wrong. Tanggapin mo yung pagtatuwid nila sa'yo. And dito po tayo sa application. Is there anything in your life
that seems so impossible? Meron ba sa buhay natin na tingin natin ay napaka-imposible? Halimbawa po, yung malalang karamdaman. Napaka-imposible na po ba sa atin na gumaling? Alam niyo po, di ba, nakagkaroon tayo dati ng mga pandemic. Nakita natin sa Facebook, social media, yung mga taong hirap na sa nararanasan nilang, yung mga infected ng virus ng COVID. Talagang, kala mo, wala nang paggalingan. Dahil, sabi nga, nabalitaan natin, di ba, sa China, namamatay na lang kung saan-saan namamatay, bumabagsak, di ba? During the time of COVID, parang tingin natin napaka-imposible na. Is there anything in our life that seems so impossible? Kala natin napaka-imposible ng gumaling. At kala natin napaka-imposible na, during that time, napaka-imposible ng masawata yung lumalaganap na pandemic na ito. Is there anything that in our life that seems so impossible? Halimbawa, financial needs. Walang-wala ka na bang pera? Talaga bang napaka-imposible na ba na magkaroon ka ng milyon sa iyong bulsa? Ganon? O yung wayward family member, yung bang mga miyembro ng pamilya natin na naliligaw na napakahirap na ba sa kanila na magkaroon ng transformation? Sa akin po kasi, sa totoo lang, no? Meron po kasi yung kapatid na talagang sobrang devoto. So parang minsan dumarating din sa sarili kong na parang imposible na yata itong ma-born again. No, sa totoo lamang po. Ako nga, napaka-imposible sa sarili ko na ma-convert ma-born again. Pero nandito ako ngayon sa inyong harapan. Nagsishare ng Word of God. So, sabi niya, meron pa bang bagay na napakahirap, napaka-imposible para sa atin tulad ng difficult relationship? Nakala mo yung naghiwalay, hindi na pwedeng magkabalikan pang muli. These things tempt us to believe they are beyond the reach of God. Pero sa totoo lang, mali po Ito po yung encouragement. No matter what it is, or how God chooses to bring about the solution, things that seems impossible to us are possible to God. Amen? Amen. Walang bagay na imposible sa Diyos. Napaka-imposible para sa atin. Si Pastor Peli, naalala ko, yung sharing niya dati, naging persecutor siya ni Mrs. Gasang, ng kanyang Mrs. Binabato pa yung bubong nila. Di ba? Napaka-imposible. Pero bakit ngayon, no? Di ba? Walang imposible sa Diyos. Si Brother Paul. Di ba, Brother Paul? Napaka-imposible. Kala ko talaga dati. Siguro, si Brother Paul, sandali lang, tingin ko yung mga ganun. Pero hindi, binago ng Diyos Walang bagay na imposible sa Diyos. All things are possible. Sabi po rito, no matter what it is or how God chooses to bring about the resolution, things that seems impossible to us are possible to God. Some grow accustomed, nakasanayan na natin to wait and hold on to their belief that God can do immeasurably more than we could ask or imagine. Nakasanayan na po natin ngayon. Di ba? That God, sabi niya, that God can do immeasurably more than all we ask or imagine. Nakasanayan na po natin ngayon na walang imposible sa Diyos. Lahat po imposible. And number 2 po, sabi po, yung number 2 po na sa topic po natin, ang topic po natin is yung promise of God sa Philippians chapter 1 verse 6. God will complete what He has started in us. Ano ba inumpisahan ng Panginoon sa atin? Sabi po, what is complete? It means that having come to an end. O dito sa message natin, yung parang ito yung concluded. Ito yung pinaka-conclusion. Yung bang finally, yung final part. And that is complete means. What God starts, He always finishes. Amen? Kung ano ang inumpisahan ng Diyos, tinatapos niya. Hindi ka mukha ng Fernando Po Jr., umpisahan mo, tatapusin ko. Hindi ganoon. Inumpisahan ng Diyos, tatapusin niya yan. At hindi tayo magtatapos. Yung Bible study natin sa Sofitel, lagi ko pinagpe-pray, Lord,
Sa akin na po ba magtatapos ng Bible study na to dahil wala pa ako nakakausap na may burden din tungkol dito. Sabi na, Lord, inumpisahan ko yan. Ako ang magtatapos, hindi ikaw. Amen. Amen. Paano nagawa ang sasakyan? Di ba? Di ba inumpisahan ito sa mga tornilyo, sa pagdidikit-dikit ng mga bagay? Paano yung kabahayan nagawa? Di ba inumpisahan ito sa paghuhukay? Infrastructure, makinarya, paaralan, paano ito natapos? Paano ito, yung mga munisipyo, etc. Paano ito natapos? Kasi sinimulan. Wala tayong bagay na matatapos kung hindi tayo magsisimula. Pero ang Diyos, sinimulan niya tayong likhain, tatapusin niya rin po tayo na mayroong kagalakan siyang mararanasan sa buhay natin. All we have to do is to submit our will to the will of God and act upon it. Sabi, even the music, di ba? May umpisa. May katapusan. Sabi nga sa kanta, how do you keep the music playing? Hindi mo makikip ng music playing dahil magkakaroon din ng end. Magtatapos. Lahat ng bagay may katapusan. Sabi nga sa kanta, di ba? The story of our life will come to an end. Sabihin mo, ilang panahon na lang tayo rito sa lupa, di ba? Pero ang mahalaga, tinatapos natin kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sabi po, everything, sabi nga, in Matthew chapter 24 verse 35, sabi, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kahit na ang kalangitan, ang mundo ay lumipas, ang salita ng Diyos ay mananatili. Ito ang daladala natin sa pagharap natin sa Panginoon, yung salita niyang ating narinig, salita ng Diyos na ating ibinahagi, at salita ng Diyos na ating ipinamuhay. Pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, ito lamang ang may harap natin sa Kanya. Sabi po, yung Bible study natin, sorry po kasi ito po lagi ang prayer ko. Ito po yung naging burden ko. Kasi minsan, meron po ako isang protege po sana, pero hindi ko po alam kung ano nangyari, pero kasi po nung nag-Bible study kami, nung nag-umpisa kami, nagpe-pray kami sa union office, kadalawa kami, biglang nagbukas yung TV, mula nun natakot na. Tinanong niya, binuksan mo ba yung TV? Paano kung bubuksan, nagpe-pray tayo? Natakot siya dahil sa multo, gano'n. Pero pag-pray nyo rin, si Brother Robert Loyola, na kasi yung para magkaroon natin, hindi natin alam, ang Diyos pa rin na magpapadala ng manggagawa. Sabi, Bible study, God is the author and finisher of our faith. Siya yung nagpasimula ng Bible study sa Sofitel, siya rin na magtatapos nito, at hindi po tayo. So sa conclusion po natin, sabi, be confident, let the eagerness you showed in the beginning be much now by your giving of your time, giving of your effort, giving of your energy, giving of your mindset to others, your knowledge to them. Let the eagerness you showed in the beginning be much now by your giving. When God gives you a new beginning, it starts with an ending. Tama. Paano ba, ano? When God gives you a new beginning, ito pa yung topic na title natin. When God gives you a new beginning, it starts with an ending. Paano? Nung nakipagkaisa po tayo kay Kristo, all things had passed away. Yung old sinful life natin, natapos. At yung pagkatapos nun, nagpasimula po tayo ng new relationship kay Jesus Christ. Amen po? Nakuha niyo po? Ayo. So, when God gives you a new beginning, it starts with an ending. Be thankful for closed doors. Minsan, may saradong mga puso tayong sinesharean,
meron tayong nang-reject sa mga words na sinishare po natin, it doesn't mean for us to stop sharing. Tuloy po tayo. Be thankful, sabi. They often guide us to the right one. Kung halimbawa, hindi mo pumwede sinasabi si yung natakot sa multo, something good is going to happen. Meron pang darating ang Panginoon. Ang nakalulungkot lang, yung part natin, kung hindi tayo mag-function, sayang yung opportunity na binigay sa atin ng Lord. Kung hindi tayo nag-function. Binigyan niya tayo ng opportunity, binigyan tayo ng kakayahan, karunungan, at the same time, hindi natin ginamit. Sayang lang. Because, hindi titigil pa rin ng Panginoon. Kung ayaw mo, meron pa rin siyang ipadadala. Yung nga lang, sayang yung opportunity na dapat ay sa'yo, napunta sa iba. Ano po ba yung sabi? Ang sabi niya, sapagkat ang meron ay magkakaroon pa, ngunit ang wala ay lalo pang kukunin yung nasa kanya. Amen po ba? So sabi po, ulitin ko lang, when God gives a new beginning in our life, it starts with an ending. Sabi niya, being confident of this, that He who began a good work in you will carry on to completion until the day of Christ Jesus. Sandali po tayo yumuko at manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa iyong mensahe na amin po narinig. Salamat po, Panginoon, sa encouragement. Tulungan mo po kami, Panginoon, na madala sa aming puso, yung maging inspirasyon sa aming mga puso na magkaroon po kami ng pagtitiwala. Hindi lamang sa aming sarili, kundi pagtitiwala pa rin sa inyo na ang lahat ng ipinagagawa niyo po sa amin ay makakaya namin dahil sa lakas na kaloob mo po sa amin, O God. Ang nais mo lamang po, Panginoon, sa amin, sapagkat hindi mo naman po kami pagbubuhatin ng alam mong hindi namin kakayanin. Yung bagay na nararanasan namin, O Diyos, ay alam mo po, kaya po namin. Sapagkat bago pa lamang namin ito buhatin, naririyang ka na, nakaalaalay sa amin. Purihin ka, Panginoon, at patuloy po naming asamin at ilagay sa aming kaisipan na ikaw na nagpasimula ay siya ring magtatapos sa tungo sa dakilang bagay. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen, Amen. Praise the Lord. Amen.